Now this time, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral. And the message that I would like to share dito po sa ating Believer's Breakfast, ang mensahe po na pinamagatan kong The Walk of Enoch. The Walk of Enoch. Ayan. So ito po ay makikita natin. Ang magiging talata po natin sa Genesis chapter 5. Please, Genesis chapter 5. Verses 21 to 24. Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Okay, kung nakita na po, and Enoch lived 65 years, and begat Methuselah, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So ito po ang ating magiging mensahe at pagsasalo-salo ngayong umaga, the walk of Enoch. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa ministeryong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay i-encourage, pakainin spiritually. And I pray, O God, that you will continue to bless this ministry, even lahat po ng nakasubaybay sa ministry na ito. May you bless them, may you reach them, may you meet our spiritual needs, Heavenly Father. Thank you so much for your enabling grace. And Lord, we pray na talagang makarecover na po si Ma'am Maris sa kanya pong LBM at sa kanyang pagbabamit. Umaasa po ako na ma-regain po niya ang kanyang strength. Ganon din po, ngayong sandaling ito, tinitiwala ko po sa iyo ang aking pisikal na kalakasan. Ay naalala rin po namin si Domingo, si Bongga, Panginoon, at ang ilan pa sa mga may karamdaman po ngayon. Lord, once again, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pagsasalo-salo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right. So again, good morning everyone at welcome po dito sa ating Believer's Breakfast with BFDB. Ang ating pong magiging paksa ay ang patungkol sa naging lakad po ni Enoch, the walk of Enoch. Alam po natin na hindi po mahaba ang record ng Biblia patungkol po sa buhay ni Enoch. In fact, parang makikita natin na direkta po ang pagkakabanggit sa kanya, ayon na rin po dito sa teksto po natin. At pagdating po ng New Testament, in Hebrews chapter 11, tayo po ay merong masasabi nating malinaw na ideya patungkol po sa kung ano ang sinentruhan ng Diyos sa kanyang buhay. Yes, it is good to know, it is good to learn, it is very important to understand that in the Bible, bagamat ang record ng buhay po ni Enoch ay hindi po mahaba, mga kapatid. Wala pong napakahabang banggit patungkol sa kanya, pero makikita natin na ang maiksing banggit ng Biblia, yung pong napaka-konting record ng buhay po ni Enoch sa Biblia ay sumentro po sa kanyang naging paglakad. Tingnan niyo po sa Hebrews chapter 11. Okay, let us read Hebrews chapter 11. Ito po yung mga masasabi nating talaan ng mga men and women of faith. Yung mga kinilala sa kanilang pananampalataya. And Enoch was included. Siya po ay kasama. And ito po yung specific mention patungkol po kay Enoch. Tingnan niyo po. Verse number 5, Hebrews chapter 11. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Okay? So makikita nyo po na pagdating dito sa New Testament, binigyan po ng pansin sa record sa mga itinala sa usaping pananampalataya na ito pong si Enoch ay nakalugod sa Diyos. So makikita natin that the walk of Enoch is pleasing in the sight of God because he walked pleasingly and he walked properly. Siya po ay nabuhay na tama
at ayon sa nakalulugod sa Panginoon. Ng mga kapatid, mga minamahal, iniisip ko po na bakit kaya sa napakaigsing tala sa buhay ni Enoch, sumentro po ang Biblia patungkol sa kanyang naging paglakad. Ito po ay isang magandang bagay na dapat i-take natin into consideration because I believe malaking bagay at napakahalaga po na tayo ay magbigay pansin sa kung paano po tayo lumalakad sa buhay na ito. It is good to somehow have an evaluation. How is our walk? How is our walk? So dito po, sa sentro tayo sa message about the walk of Enoch, yung kanyang naging paglakad. Sa ating pong naging teksto, ipinakita po na siya'y nabuhay ng 365 years, kundi po ako nagkakamali sa understanding ko po, sa record, dito po sa Bible. And imagine, doon po sa span of life na yon, sa kanya pong naging buhay sa lupa. Ang sinentruhan po ng Biblia, kung babalikan niyo po yung teksto natin, ang sinentruhan po ng Biblia sa verse number 24 ng Genesis chapter 5, and Enoch walked with God, and he was not found, for God took him. So lumalabas po mga kapatid, mga minamahal, doon po sa verse number 23, and all the days of Enoch were 360 and 5 years. So doon sa kanyang naging buhay. So ang issue mga kapatid hindi actually kung gaano kahaba o katagal na mabubuhay tayo sa lupa. If we will put understanding on how the Bible emphasizes about the walk of Enoch, it is because of the fact that sa buhay ng tao, hindi po yung tagal, kundi yung lakad at buhay. So kung paano tayo lumalakad, ang ating pong pamumuhay, mga minamahal at mga kapatid, ay importante po sa paningin ng Panginoon. And it is good to make it our goal. Okay? To make sure na ang Diyos napi-please sa buhay natin. Kaya please the Lord. Amen? Please the Lord. So let us walk pleasingly. Let us walk properly. Yan po ang matututunan po natin sa buhay po ni Enoch. So ang maiksing banggit patungkol sa kasaysayan o kwento ni Enoch ay sumentro sa kanyang lakad. Therefore, it is good to somehow learn this very important thing in the life of Enoch about his walk. Okay? Number 1, let us consider the duration of his walk. Diba? Katulad ng binanggit ko po sa inyo, yung pong kung ilang taon po siyang nabuhay. But 3 things I want you to consider about this message. The duration of his walk. Okay? We can see that Enoch started with God. Paano tayo nagsimula at magsisimula sa buhay na ito? Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, ang buhay ng tao ay magkakaroon lang ng kahulugan at kabuluhan kapag ka nagsimula na tayo po'y lumakad sa Panginoon at lumakad na kasama ng Panginoon. Kaya hanggat hindi pa po tayo nakatitiyak ng ating kaligtasan, if you are not yet sure of heaven, I believe it is good for you to somehow give attention because it is very important for a man to make sure and to secure his salvation because the very purpose why our Lord Jesus Christ came to earth is to save us. Ang kanyang purpose, kaya siya naparito para iligtas po tayo. And it is very impossible for you to walk with God without you accepting Christ by faith in your heart as your Savior. You need to start your life with God by putting your trust in Him, by opening your heart to Him, by accepting Him as your Savior. Yung bang kilalanin natin na makasalanan po tayo, magsisi po tayo, hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin, kailangan natin magpasya na sa puso natin, sa buhay natin, makita natin na kailangan po natin ng Panginoon, and by faith, open our heart to Jesus and invite Him to come at tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas by faith. Doon po tayo magsisimula.
At makikita po natin sa puntos natin, the duration of his life, Enoch started with God. So I am encouraging everyone, kung gusto natin ng totoong buhay, kung gusto natin ng makulay na buhay, kung gusto natin ng makahulugang buhay at makabuluhang buhay, magsimula na po tayong mabuhay para sa Panginoon. Amen? So, let us begin with God. Tanggapin na po natin siya, panampalatayanan na po natin siya bilang ating tagapagligtas. So, we can see that Enoch started with God. He began his journey of faith with the Lord. Okay? Nagsimula po ang kanyang paglalakbay sa buhay sa Panginoon. Yan na po ang sinentruhan, ang banggit sa buhay po ni Enoch. So, it is good to begin with God, to start your life with God. So, he started with God. And then the good thing about Enoch, if we will just try to understand the presentation of the Word of God about him, he started with God and he stayed with God. He stayed with God. He remained faithful and consistent in his walk. Siya po ay talagang nanatiling tapat at naging consistent sa kanyang paglakad. So, hindi po pwede o hindi po maganda na nagsimula ka lang ng maayos and then along the way, lilihis ka na uli. It is good to stay in the will of God. Amen? So, ito po ang maiintindihan nating katotohanan patungkol sa buhay ni Enoch. So, ang ating pinag-aaralan para sa mga bagong kapapasok pa lamang po ngayon. Ang title po ng message natin, The Walk of Enoch. At nandito po tayo sa unang puntos natin, the duration of his life. Nabuhay po siya ng 365 years. Pero ang maganda pong matutunan natin in the life of Enoch, Enoch started with God. Siya po'y nagpasimula sa Panginoon. At ang encouragement ko po, kung di ka paligtas, kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, wala ka pang katiyakan na sa langit pupunta ang iyong kaluluwa, ang susi po ay ang Panginoong Jesus at yan ang pinakamagandang pagsisimula for you to acknowledge that you are a sinner, that you cannot save yourself, and then repent and open your heart to Jesus and by faith accept Him as your Savior. Yun ang best start. Ano po? Yun ang pinakamainam na simula. Yung pong ating pong simulan ang buhay natin sa Panginoon. So, Enoch started with God and Enoch stayed with God. Talagang naging faithful siya at naging consistent po siya sa buhay niya sa Panginoon. And you know, the good thing about Enoch, he stood up for God. He stood up for God. Hindi ba ang sabi po ng Bible, kung bibigyan pansin po natin sa context, na ang mga tao na sa kalikuan, ang mga tao na sa kasamaan, ang mga tao po ay masasabi nating lihi sa kanilang buhay sa Diyos, but Enoch stood for God. So, he stood up for God, mga kapatid. Kaya nga, kahit sa panahon po natin ngayon, po pwede natin pong tiyakin na sa buhay natin, sa magiging buhay natin, una, magsimula ka sa Panginoon. Pangalawa, manatili ka sa Panginoon. Pangatlo, tumayo ka para sa Panginoon. Hanggang sa siya'y kunin ng Panginoon, makikita natin that he stood up for God. He stayed and stood up for God. So, yan po ang unang bahagi sa ating pag-aaral. The duration of his life. So, Enoch started with God, Enoch stayed with God, and Enoch stood up for God. Amen? So, napakagandang bigyang pansin po natin yan. So, hindi kung gaano ka katagal mabubuhay, kundi kung papaano ka mamumuhay. Hindi kung gaano karami ang taon na ilalagi mo sa mundo, kundi kung papaano mo gagamitin ang mahaba man o maiksi man ng mga taon na ilalagi mo sa mundo. Kaya nga, again, I am encouraging everyone, magsimula po tayo sa Panginoon. Okay? Magsimula po tayo. Yan po ang nakita natin kay Enoch. Okay, second, nakita natin point number 1, the duration of his life. Point number 2, the direction of his life. Yung naging direction po ng kanyang buhay. Diba? We can see that Enoch walked in harmony with God's will. Talagang siya po'y lumakad ayon sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. I believe that is the best thing to do, to make sure that in our walk,
Kasundo tayo ng Panginoon, hindi kasalungan. So, ilan din pong bagay ang gusto kong pansinin po ninyo, na sa buhay natin ito ang maging magandang paalala patungkol sa buhay ni Enoch. Number 1, Enoch did not walk ahead of God. Hindi po siya yung tipo ng mananampalataya na sa lakad niya, nauuna pa siya sa Diyos. You better listen, mga kapatid, because sometimes this is the reason. Ito po yung reason kung bakit tayo po ay nagiging out of God's will. Nawawala sa direksyon. Bakit? Nauuna po tayo sa Kanya. So, ang idea po, mga kapatid, about the direction of his life, he did not walk ahead of God. Gaano karami po, mga kapatid, ang mga Kristiyano na kaya napapariwara ang buhay, nauuna sa Diyos. In fact, lagi ko pong sinasabi ito, ano po? Ang Proverbs 3, 5 and 6, kabisado po ng marami. Pero ang nakakalungkot, ang dami pong Kristiyanong bumabagsak dito sa kabisadong talatang ito. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So pagka po inunawa natin yung talata, tinuturuan po tayo ng talata na huwag kang mauna sa Diyos. Kumonsulta ka muna before making any decision, before taking step, mga kapatid. You better make sure that you consulted God first, that you have consulted Him first. Dapat tinanong mo muna ang Panginoon, is it really your will? O sa mga kabataan natin, hindi pwedeng ligaw kaagad bago konsulta sa Diyos. So dapat konsulta muna bago ligaw. Amen? Ganon din po sa mga kurso na papasukin natin. Huwag pong enroll ka agad bago po ang pagkonsulta sa Diyos. Konsulta muna bago mag-enroll sa kurso. Lord, ano ang kalooban mo? Ganon din po. Yan man ay negosyo, yan man ay trabaho. In fact, every morning, kapag ka po tayo gigising, kaya nga pasalamat po tayo, may Believer's Breakfast na gagabay sa atin so that before na umalis tayo ng bahay, pwedeng nakakonsulta muna tayo sa Panginoon. So, wag na wag tayong mauuna sa Diyos. Do not go ahead of God. So, Enoch did not walk ahead of God. Hindi siya nagmamadali. Di ba? Minsan naiinip tayo, kaya inuunahan na po natin ang Panginoon. Samantalang kung hinintay mo ang Panginoon, talagang bibigyan ka ng po pwede mong pakasalan sa April. Amen, PNG? Bibigyan ka ng Panginoon ng talagang tamang partner para sa iyo. Bibigyan ka ng Panginoon ng tamang trabaho para sa iyo. Bibigyan ka ng Panginoon ng tamang business para sa iyo. Mga kapatid, ang napakaganda po na lagi nating tatandaan, wag na wag kang lalakad na uunahan mo ang Diyos. So, Enoch did not walk ahead of God. Hindi lamang po yan. Makikita nyo po that Enoch did not walk against God. Hindi lang po siya lumakad, di ba? Hindi lang po siya hindi nauuna sa Diyos. Ang lakad niya, hindi, ang tagal ng Panginoon, ako na nga. May mga pagkakataon po, pagka nag-pray po tayo, hindi masagot, tayo na gumagawa ng paraan. Ano po nangyayari? Ano po nangyayari? So, kaya nga, mga kapatid, ang Panginoon ang nakakaalam ng best time. Diba? Lagi natin sinasabi that He will make everything beautiful in His time. So you better wait. Do not go ahead of Him. Huwag kang mauuna sa Kanya. Diba? Huwag mong uunahan ng Diyos. Yan po ang lagi natin tatandaan. At lalong huwag mong kokontrahin ng Diyos. Huwag kang mamumuhay at lalakad na salungat sa kung ano yung gusto ng Diyos. That is the reason why it is good to develop the attitude of always consulting God in everything. Before doing anything, before na ikaw ay gagawa, before making any decision, make sure na kinonsulta mo ang Panginoon at kung ano po ang pinakikita ng Panginoon, huwag kang kokontra. Yung mga magician nga pagka sinasabi sa'yo, walang kukontra, di ba? Sa sobrang excitement mo na makita kung anong gagawin ng magician, tahimik ka, hindi ka kumukontra. Mga kapatid, yung mga magician, puro trick lang po yan. Ang Diyos natin, hindi magician, siya ang tunay, Siya ang tunay. Wala pong masasabi nating trick, mga kapatid. And sometimes, hindi natin ma-experience yung pong miracle ng Panginoon sapagkat nauuna tayo sa Kanya. And sad to say, there are times na kumukontra tayo sa Kanya. Diba?
Always consider the will of God and do not go against the will of God. You will not enjoy your Christian life if you will walk and if you will live against the Lord. Hindi po pwede po na magiging masaya ang direksyon at buhay natin kung kukontra tayo sa Diyos. Okay? So number 1, he did not walk ahead of God. Number 2, he did not walk against with God. And then thirdly, he did not walk away from God. He did not walk away from God. So isa pa po sa iingatan natin, baka lakad tayo ng lakad, hindi na natin kasama ang Diyos, ang layo na pala natin sa Panginoon. Diba? So make sure na sa lakad natin, kasama natin ang Panginoon. So sapagkat yan po ang pangako ng Diyos sa atin, sasamahan niya tayong parati, huwag nating iwanan. Diba? Do not go away from the Lord. So yun daw pong, diba, sabi nga sa Psalm, maliwanag po sa 73 na yung dalawang huling talata roon, yun daw pong lumalayo sa Diyos, napapariwara ang buhay. Yung lumalayo daw po sa Diyos, napapasama ang buhay. Yung nung prodigal son, nung lumayo sa tatay niya, napasama ang buhay. Sana po kahit nasa abroad kayo, huwag kayong lalayo sa Diyos. May mga ministry tayo. May Living Water Baptist Mission sa Saskatoon, Canada. Meron po Living Water Baptist Mission. Ito po yung Hope and Liberty Bible Baptist Church sa Calgary. Meron din po sa Edmonton. Meron po sa Paris. Meron po sa Japan. Meron po sa Italy. Okay? Meron po sa UK, sa London. So, I mean, napakarami pong mga churches. Huwag kang mabuhay na Kristiyano ka porque na-abroad ka. Pati ang iyong, di ba? Pati ang iyong buhay pananampalataya, parang nag-abroad din. Alam niyo po, may positive na pag-abroad yung pananampalataya. Yan po yung testimony lumalaganap. Pero yung idea po ng paglayo, hindi po maganda. Huwag na huwag kang lalayo sa Diyos. Okay? Do not go away from God. So, Enoch did not walk ahead of God. He did not walk against God. And he did not walk away from God. So, kamusta po lakad natin? Kamusta ang buhay natin? Kasama pa ba natin ang Diyos? O, kamusta po? Hindi po ba tayo yung klase ng Kristiyano na pati sa Diyos nakikipagdiskusyon, pati sa Diyos nakikipagtalo? Hindi po ba tayo yung klase ng Kristiyano na nauuna pa tayo sa Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, to make sure of your direction, okay? Do not go ahead of God. Do not go against God. And do not go away from God. Ang sabi po ng Biblia, draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. And cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Maybe sa atin po, sa mga nakikinig ngayon, posible po na dumating na tayo sa punto na na-experience po natin yan. Na may mga naging hakbang tayo na nauna tayo sa Diyos. Saan tayo dinala? Or maybe, nakaranas ka rin na doon sa gusto ng Diyos na gawin mo, sumalungat ka, kumontra ka, saan ka dinala? Ano ang nangyari? O posible rin po na lumalakad ka na ang layo mo na pala sa Panginoon. Yung bang sa sarili mo na lang ikaw. Yung parang ang kanta mo, I do it my way. So delikado po yan. Delikado po yan, mga minamahal. So it is good to learn this very important lesson and message about the walk of Enoch. The walk of Enoch. So nakita natin, number 1, the duration of his life, of his walk. The duration of his walk. Malinaw po that he started with God, he stayed with God, and he stood up for God. Natutunan din natin the direction of his walk. Yun talagang direksyon ng kanyang lakad, mga kapatid. He did not walk ahead of God, he did not walk against God, and he did not walk away from God. So napakagandang paalala po ito sa bawat isa po sa atin. 'Di ba? Kung gusto mong may maayos na marating, kung gusto mong maging matagumpay, wag na wag kang lilihis, wag kang liliko sa kanan, sa kaliwa, tuloy lang sa direksyon ng Panginoon sa iyo. And this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Ingatan mo yung lakad na malayo sa Diyos.
Diba? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditated night. And because of that, anong direksyon niya? And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, whatsoever he doeth shall prosper. So, it is good to make sure na ang lakad mo, lakad na kasama ang Panginoon. Amen? Huwag kang mauna sa Kanya, huwag kang kumontra sa Kanya, at lalong huwag kang lalayo sa Kanya. Naku, blessing po itong paalalang ito, mga kapatid. And then thirdly, number 1, the duration of his walk. Number 2, the direction of his walk. Number 3, the devotion of his walk. The devotion of his walk. We can see that Enoch's walk revealed his deep love and loyalty to God. Kumbaga, kung pag-aaralan natin, yung lakad po ni Enoch, nagparamdam at nagpanaba, nagpakita po sa atin at nagtuturo po sa atin na kung saan napakalalim ng pagmamahal niya sa Diyos, mga kapatid, at ng loyalty niya sa Panginoon. Well, hindi naman po ako kumukontra na tayo po'y maging loyal sa tao. Pero for me, ang talagang totoong loyalty ay ang loyalty sa Diyos. Okay, wag umasa ang pastor na magkakaroon ng loyal member sa church sa kanya bilang pastor kung hindi loyal sa Diyos yan. So, ang loyalty dapat magsimula sa Panginoon. Amen? At kapag ka loyal tayo sa Panginoon, doon na magsisimula. Nasa lakad natin makikita yung pong ating tamang direksyon. At dito na po papasok, mga kapatid, sa usapan ng devotion, because we can say na dito po sa ating pag-aaral, sa talatang binasa po natin, hayag po yung malalim na pagmamahal ni Enoch sa Panginoon at ang kanyang loyalty sa Diyos. Okay? Ilang mga bagay ang ating maganda mabigyang pansin. Okay? Number 1, he walked by faith. He walked by faith. Yung bang pagtiwalaan niya ang Diyos. Mga kapatid, hindi ka naman talaga makakalakad sa kalooban ng Panginoon nang hindi ka magtitiwala sa Kanya. So, our confidence and our trust in God, it is very important for us to walk accordingly, to walk pleasingly, to walk properly. So, you better put your trust in the Lord. Kaya siya po nasama sa Hebrews chapter 11, at pinapagtibay po na ang lakad niya nakaplease sa Panginoon sapagkat siya'y lumakad sa pananampalataya. Bakit? Kasi yun po ang sabi, by faith Enoch. Diba? By faith Enoch. Siya po'y lumakad sa Panginoon. Siya po'y nabuhay sa Panginoon. Kaya po meron siyang patutuo na naplease niya ang Panginoon. Diba ang sabi ng Hebrews 11:6? Kung titingnan niyo po, sa Hebrews chapter 11 verse number 6, alam niyo po yan, na bago number 6, number 5 muna. So, makikita niyo po na parang yung sinasabi ng verse number 6 ay may kaugnayan doon sa sinabi ng verse number 5. Diba? Sa verse number 6, ang sabi, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So, sinabi po yung verse number 6, matapos po nabanggitin sa verse number 5 ang pananampalataya ni Enoch na dahil sa kanya, lumakad siya sa Diyos, kaya nagkaroon siya ng testimony na na-please niya ang Panginoon at niliwanag kung walang pananampalataya, imposible. So, kaya we can conclude that Enoch walked by faith. Siya po'y lumakad talaga sa pananampalataya. So kaya mga kapatid, sa maraming pagkakataon na hindi mo napiplis ang Panginoon, I am telling you, ang isa sa posibleng problema ay ang pananampalataya natin. So let us walk by faith and not by sight. Marami kang hindi magawa dahil lumalakad ka sa paningin. Sabi ko nga po mga kapatid, kung si Job ay lumakad sa paningin, hindi na nga po niya mamasdan ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay niya. So pero ang kagandahan lang, yung faith ni Job ang nagpanatili po sa kanya kasi kahit di niya nakikita, kahit di niya nararamdaman, kahit na parang ang mga nakikita niya ay tila kontra doon sa inaasahan niya, pero because of his faith that God is with him and he knoweth the way na tinatahak niya, yun po ang tiwala niya, ang Diyos na nakakakita sa akin, ang Diyos na nakakaalam ng kalagayan ko. Yan din po ang sinasabi ko sa inyo. Kayo man po'y may mabigat na karamdaman, kayo man po'y may mabigat na
na problema. Kayo man po'y may mga pinagdadaanan na parang ang hirap-hirap ng inyong laban. Ang pinakamagagawa nyo po at ang makakatulong po sa inyo ay ang manghawakan kayo na may Diyos na nakakakita sa inyo, may Diyos na nakakaalam at may Diyos na nangako na hindi kayo iwan, hindi ka pababayaan. So, let us walk by faith. Huwag kang babatay sa nakikita. Huwag kang babatay sa kung kani-kaninong tao. Magtiwala ka sa Diyos na talagang po pwede mong panghawakan sa kanyang salita. Okay? He walked by faith. He trusted God in his life. Diba? Kumbaga, may mga pagkakataon po na parang hindi na natin matanaw kung saan ba tayo tutungo. As long na iyan ang direksyon ng Panginoon sa iyo, magtiwala ka na maayos ang katutunguhan mo. Amen? Kaysa doon sa papaapekto po tayo, doon sa nakikita natin. Ang talagang malaking kalasag dyan, yung panghawakan natin na may Diyos na nakakaalam ng aking pinagdadaanan, may Diyos na nakakaalam ng mabigat na sitwasyon ko sa buhay, may Diyos na po pwede kong panghawakan, may Diyos na tutulong sa akin, may Diyos na nangako sa akin, may Diyos na hindi bumibigo. Yun po ang dapat nakatatag sa isip natin para ang tiwala hindi nawawala. Diba? Wag na wag mangyari na kapag ka nasaktan ka, para bang ang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Diba? Kapag ka may mga pagkakataon po na unpleasant, unfavorable yung situation, parang ang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. In fact, doon nga sa mga moment na madilim, doon mo madaling maa-appreciate yung liwanag na tatanglaw sa iyo eh. Doon nga sa mga pagkakataong mabigat, katulad nga nung sinasabi ko sa inyo, tinalakay natin yung kay Apostle Paul, tipo ba? Mas naging dama ang Diyos doon sa kanyang naging struggle, sa naging pressure niya sa buhay. So, Enoch walked by faith. And Enoch walked in faithfulness to God. Siya'y nabuhay, siya'y lumakad ng may katapatan. Hindi lang po siya lumakad ng nagtitiwala sa Diyos. Makikita natin his devotion because he walked by faith and he walked in faithfulness. Mga kapatid, serving God daily is very important. Of course, with steadfast devotion, di ba? Talagang pagka naglingkod ka sa Diyos, kailangan maging deboto ka sa Kanya. Ito na po yung magandang pagkakataon. Total, nung nasa religion tayo, claim tayo ng claim na deboto tayo. Tapos na-realize natin, hindi naman pala dapat sa relihiyon ng debosyon. Ang tamang debosyon sa Panginoon. Kaya ang gayahin nating debosyon, yung debosyon ni Pablo. Amen? And in our text, in this message, we can have an idea that this man that walked, that Enoch walked, diba? By faith and in faithfulness to God. Lagi po tayong magtapat sa Diyos. Huwag niyo pong pababayaan yan. Okay? He walked in fellowship with God. So kaya ang devotion ng tao nakikita sa tiwala niya sa Diyos, sa katapatan niya sa Diyos, at sa pakikipag-ulayaw niya sa Diyos. So kaya ito po, this is actually a good indication. Because you have a lot of things to do. But in spite of the fact na napakarami pong pwedeng pagkaabalahan sa mundo, nandito po kayo sa maagang oras kasama natin sa Believer's Breakfast. Ano po ba ang ginagawa natin dito? Nakikipag-ulayaw tayo sa Panginoon. Amen? Because we believe that it is good to begin our day with God. It is good to somehow start our day listening to the Word of God. Kaya nga alam ko, very thankful lang marami. Dama ko po yan, lalo na sa mga PM po sa akin, sa mga messages po sa akin. So ito pong ginagawa ko, maring sakripisyo po ang tingin ninyo. But I am very happy doing this because, number one, I love the Lord. Of course, mahal ko po kayo. At ito po'y benepisyo para sa akin. So pagkat napakaganda na simulan po natin ang araw na Diyos ang ka-fellowship natin. Salita ng Diyos ang pinakikinggan natin. Amen? So, importante po yan. Kaya wag na wag niyong pababayaan ang fellowship natin sa Panginoon. Okay? So, sa usapan ng debosyon, dati nung nagkiklaim tayong deboto tayo, hindi naman pala tayo palasimba. Nagkiklaim tayo na deboto tayo, ang ibig lang pala nating sabihin, hindi tayo aalis sa reliyon. Ang idea po dapat ng debosyon, kasama ang lakad buhay at ang masasabi po nating paglilingkod.
So kaya ang usapang devotion sa Christian concept, it means to say na ikaw ay mananatili sa Diyos, ikaw ay magtatapat sa Diyos, ikaw ay magtitiwala sa Diyos, at ikaw ay laging makikipagniig sa Panginoon. Huwag kang masyadong busy. Diba? Busy doing so many things na nakalimutan yung pinaka-importanting bagay. If you will not acknowledge the Lord in your life, hindi ka magkakandatuto sa gagawin mo. But if you will start your day with God, I am telling you, God will be the one to direct you. Amen? So you better consider God's direction in your life. Be devoted to Him. Walk by faith. Walk in faithfulness and walk in fellowship with God. Kung meron kang hindi pababayaan, ito yung fellowship mo sa Diyos. Actually po ako, there are times, especially my friends, dahil na-use ako na meron kaming regular time ng fellowship, sa totoo lang po, lagi akong sabik na maka-fellowship ko po sila. Pero meron pong magiging mali sa atin kung sabik ka sa fellowship sa mga kaibigan mo at naglilipas araw na hindi ka nakipag-fellowship sa Diyos. Huwag mong i-claim na deboto ka kung wala kang panahon sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to learn this message. Be devoted to God. Walk by faith. Huwag kung saan-saan ka nagtitiwala at huwag kung kani-kanino ka nagtitiwala. Ang pananampalataya, ang tanging matibay na saligan ng pananampalataya ay ang Diyos at ang Kanyang salita. So walk by faith and not by sight. Live by faith, mga kapatid. Magtiwala ka sa Diyos, talong-talo ka. Kahit nasabi mo pang Kristiyano ka, talong-talo ka kapag ang pananampalataya mo ay mahina. Talong-talo ka pag hindi mo natutunang magtiwala sa Diyos. Pero mga kapatid, panalong-panalo ka anuman ang sitwasyon sa iyong buhay as long na ang tiwala mo na sa Panginoon. Mabigat yung naging laban ni Job. Kahit saan siya sumuling, parang talo. Kahit saan siya sumuling, parang bang disadvantage. Parang kahit saan siya sumuling, parang negatibo. Pero mga kapatid, palibasa ang tiwala niya sa Diyos. Negatibo man ang nakita niya, negatibo man ang nararanasan niya, mabigat man ang sitwasyon niya, mabigat man ang karamdaman niya, mabigat man ang atake ni Satan sa kanya, but because his faith is in God, mga kapatid, ito pong pananampalatayang ito ang nag-survive sa kanya. Ito pong pananampalatayang ito ang dahilan kung bakit nagtagumpay siya. Minsan hina na tayo ng loob. That is the attack of the devil in your life. Because the devil is aware that if you will put your trust in the Lord, talo na siya. Because, and it is the victory that overcometh the world, even our faith. So faith is the key. So the good thing about the devotion of Enoch, diba? The devotion of his walk, he walked by faith. He walked by faith. He walked in faithfulness. Talagang kung meron pong magandang pagtapatan ang Diyos. Di ba, laging ang drama natin sa buhay, nagpakatotoo ko sa iyo, nagpakatapat ako sa iyo, di ba, nakisama ako sa iyo ng lubos na pakikisama. Oh, pero bakit sinira mo ang tiwala ko sa iyo? Bakit sinira mo ang aking, di ba, at pagtingin sa iyo? Mga kapatid, talagang pag sa tao ka nagtiwala, masisira sapagkat ang tao po'y marupok. Kay daling lumibot sa Diyos na ang lahat siya ang nagdulot. Baby, 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 sabi po ni Rico J. So it is good to somehow consider na ang faithfulness natin, yan ay dapat maging lakad natin sa Diyos. Let us walk in faithfulness. Amen? With God and to God. Magtapat tayo sa Panginoon at huwag niyong pababayaan ang fellowship niyo sa Diyos. Let us always walk in fellowship with God. So, yan po si Enoch, mga kapatid. Napakagandang bagay na ngayon matuto po tayo. The walk of Enoch. Okay? So, let us walk like Enoch. Walk like Enoch. Amen? Walking in the light of God. Yan po si Enoch. Nakita natin the duration of his walk. He started with God, he stayed with God, and he stood up for God. Diba? The direction of his walk. Diba? He did not walk ahead of God. He did not walk against God. And he did not walk away from God. Mga kapatid, and then point number 3, the devotion of his walk. Nakita po natin that Enoch walked by faith.
Enoch walked in faithfulness to God. And Enoch walked in fellowship with God. Wow! What a message! What a reminder! What a rebuke! Ang susi, attitude. Kung ang attitude natin tama, maniwala ka sa akin. Napakalaking pakinabang nito. Mga kapatid, Enoch walked properly and Enoch walked pleasingly sa ating Panginoon. So, why not walk like Enoch? The walk of Enoch. The duration of his walk, the direction of his walk, and the devotion of his walk. Nawa, na-bless po tayo sa ating pong tinalakay ngayon. Again, good morning po sa inyong lahat. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for talking to us this morning. Thank you for allowing us to study this message. I pray, O Father, that you will continue to work in the lives of your people, and may we realize the importance of this message in our lives, O God. Thank you, Heavenly Father, sa mga reminder na ito. Salamat po sapagkat ito po ang makatutulong po sa amin upang kami po'y magkaroon ng tamang direksyon, upang hindi po kami mag-suffer, Panginoon, sa amin pong paglakad. Thank you, Lord, for reminding us this morning na kailangang lumakad po kami by faith, na kailangan lumakad kami ng may pagtatapat sa Diyos, at kailangan lumakad po kami na lagi pong tiyak ang aming pong fellowship sa Panginoon. I pray, O God, na ito po ay mai-apply namin sa aming buhay, nawa magsimula po kami sa iyo, manatili po kami sa iyo, at manindigan po kami sa iyo, Panginoon. Huwag kaming mauuna sa iyo, dakilang Diyos, sa anumang gagawin po namin. Nawa lagi kaming guided, lagi po kaming nagkukonsulta sa iyo. Huwag nawa kaming kokontra sa kung ano ang kalooban mo, kung ano ang gusto mo sa aming buhay, at huwag na huwag din po kaming lalayo sa iyo. Thank you so much. So Lord, thank you for the Believer's Breakfast. Nawa, ito po ay laging gamitin mo sa bawat isa, lalo na sa lahat ng nangangailangan. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin. Basbasan mo po ang araw po namin. Nawa dakilan, Diyos, ang bawat may karamdaman, pagalingin mo po, palakasin mo po. Ang bawat mga nangihina, palakasin mo po, patibayin mo po. Ang bawat mga kaguluhan, panatagin mo po ang kanilang isip, ang kanilang puso. Ang may mga gagawin desisyon, gabayan mo po, Panginoon. Ang mga dumarating po doon sa punto ng kagipitan, tugunan mo po sa pangangailangan nila, aming Panginoon. May we learn to always trust you in everything, O God. Thank you so much for blessing this ministry. Bless each and every one of us, O God, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you po sa inyong lahat, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay dito po sa Ministeryo ng Believer's Breakfast with BFTV. Pero siyempre po, huwag kayong bibitaw sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Ito po ay ating pong ginagawa upang maging pagpapala. At ang mga Kristiyano po, malaking bagay na natututo tayo sa salita ng Diyos.